kasabong, mga kabindors, welcome back to my YouTube channel. Panibagong episode naman ng ating gagawin ngayon. Medyo malamig na umaga sa inyong lahat kung saan mang lupalop kayong naghanap buhay para sa ating pamilya. Tayo ngayon ay walang panindang isda at maliwanag na yung buwan, malapit ng kabilugan. Medyo mahal na ang isda kasi madalang na ang naglalaot. Hindi naman tayo pwedeng magtinda pag sobrang mahal na kasi pangmasa lang yung ating paninda, yung kayang bilhin lang ng kapwa natin mahihirap. Kaya medyo pahinga muna tayo. Nandito tayo ngayon sa ating bahay ng mga ating alagang manok. Ikikwento ko muna sa inyo kung paano ako maghanap buhay sa sabungan, yung tinatawag na ilang magtatrabesiya, kung paano ako kumikita ng kaunti na pwedeng makaka-survive ng pang-araw-araw. Sana po unang-una po sa lahat pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Siyang nagbigay sa atin ng buhay, panibagong lakas ng ating katawan. At huwag nating kalimutan sa bawat takbo ng buhay natin ay huwag nating kalimutang manalangin bago tayo mag-umpisa sa ating hanap buhay para lagi siyang nakasubaybay. Okay. Ipapakita ko muna sa inyo yung aking mga alagang manok. Nilabas ko sila kanina. Naligo sa buhangin, oh. Oh my God. Nabutas na talaga yung lupa, oh. No. Grabing manok na ito, oh. Saka yung isa, oh. Ito yung isa. Labas muna natin sila para naman makakita ng liwanag. Ito naman yung isa, oh. Medyo malamig talagang panahon. Pati yung aking dugi, oh. Nilalamig. Ayan. Labas-labas muna natin. Hala, pati yung isa, oh. Sa loob. Saka itong isa natin, andito sila. Lalagay lang muna natin dito sila para makapag-relax naman sila. Pwede siya dito. Dito natin to siya nilalagay. Para makarelax sila. Ito rin yung isa nating bulik, yung ginawa nating burgak, mga kasabong. Ayan, oh. Saka yung isa nating isa, hindi ko alam kung anong klaseng balahibo ito, lasak o ano ba ito. Sa tingin nyo, ano kayang klaseng balahibo ito? Ito yung dibdib niya kasi maputi-puti. Puti rin ang tainga. Ayan, oh. Pararamihin natin yan, mga kasabong. Bisitahin din natin yung ating buston na naglimlim, oh. Tahimik lang siya, oh. Huwag nating galawin yan, guys, kasi unang paglilimlim pa lang yan. Baka mamaya ay magalit, baka hindi tuloy paglimlim. May 1 linggo na yung naglilimlim. Ito naman yung dalawa. Ayan, oh. Yung dalawa. Yung dalawang magkapatid. Magkamukha. Ang ating sweater. Bisitahin din natin yung ating mga sisiw. Aba. Ay pati nilalamig eh. Ay mainit na nga yung ginamit nating ilaw. 25 watts. Talagang nilalamig, talagang malamig ang panahon. 5 days pala ang yan sila, mga kasabong, mga kabindors. Yan po ay healthy naman sa awa ng Panginoon. Ayan, oh. Bisitahin din natin yung ating 3 sisiw na nauna. Yan po ay 8 piraso sana yan, mga kasabong, mga kabindors. Ay buti na lang tinirhan pa tayo ng 3 ng daga.
May isang lalaki naman siguro dyan. Dalawang inahin. Pwede natin yung pang-ulam-ulam pagka yan ay lumaki na. Gawin na lang natin pang-ulam yung mga inahin. Kasi marami na tayong inahin, marami na tayong pakainin. Baka hindi na natin kayang suportahan yung kanilang mga kasabong, pagkain. mga kauling, mga kabindors. Ganito po kasi ang aking style pag ako'y pumupunta ng sabungan. Pag ganitong walang tayong pinagkakaabalahan, medyo may oras tayo, pwede tayong pumunta ng sabungan, maglibang at kumita ng kaunti. Kung tayo ay marunong sa ating sarili. Unang-una, mga kasabong, mga kabindors, mga kauling, wag na wag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-share sa aking YouTube channel, Kauling TV Mix Vlog. Alam niyo mga kasabong, mga kabindors, ako ay pumupunta rin ng sabungan. Kasi hindi naman natin maiwasan yan na hindi tayo pwedeng pupunta ng sabungan. Kasi kumbaga sa ano eh, sakit na natin yan eh. Pero ang kailangan natin gagawin, pag tayo pumunta ng sabungan, habang naglilibang, tapos gusto natin kumita ng kahit paano, kasi ako pumupunta ako ng sabungan. Nanghihingi lang ako kay Mrs. ng 300, minsan 500. So ngayon, ginagawa ko, habang nanonood ako sa mga laban ng mga manok, namimili ako ng tatayaan ko. Nataya ako ng kaunti. Halimbawa, nataya ako 100. Hindi naman pwede yung sabihin mong pagkadating-dating mo yung dala mong pera, 300 na nga lang pa 500. Tataya mo agad lahat yun. Paano ngayon kung natalo yun? Hindi wala ka ng pambawi. Kaya ang ginagawa ko mga kasabong, mga kabindors, mga kauling, tataya ko 100. Kasi ngayon, ang sabong kasi ngayon dito sa Pilipinas, machine na eh. Hindi na yung katulad nung dati na tawagan na bago ka makakuha ng kapustahan ubos yung iyong boses kakasigaw. Sabihin mo Lugis, Lugis, Lugis. Sabihin naman Jis, 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 Jis. Ngayon wala na, hindi na ano yun. Ngayon ay machine. Tataya ka sa tiller. So ngayon, halimbawa, nakita ko yung porsyonada kong manok. Tataya ko ngayon ng 100. So ngayon, halimbawa nanalo, yung taya kong 100. Tataya ulit ako panibago. Ang itataya ko lang ngayon mga kasabong, mga kabindors, mga kauling, yung tinamaan lang. So, tataya ko, halimbawa, tumama ulit. Yun. Saka ko ngayon yun itataya ng yung sinasabi nilang pagulong. Tutudo. So, halimbawa, natalo yung pagulong ko. At least, bawi pa rin ako sa puhunan ko. Kasi hindi ko nilahat eh. Tataya ulit ako panibagong 100. So, pag hindi tumama, medyo nakikiramdam muna ako. Parang sabing malas yung mga ganitong. Papalipas muna ako ng mga ilang sultada kasi hindi naman lahat ng sultada ay tatayaan mo eh. Para ikaw agad ay maghangad na manalo ng malaki. Kaya ang ginagawa ko, pinapalipas ko pag hindi ko kursunada, yung laban, pinapabayaan ko lang, pinapanood ko na lang muna. So ngayon, biglang sultadang maganda. Yun ang mga inaabangan ko, yung mga magagandang sultada. Yung medyo nakakasiguro at nakakatiyak ang mananalo yung pupustahan mo. Kaya yun, nataya ko ng mga 100 ulit. Tapos pag tumama yun, ayun, hindi muna ako tataya. Papalipas muna ako ng mga dalawang sultada o 3. Papalipas muna ako. Kikilatis muna. Hanggang sa papasok na ulit yung sultadang maganda, yun, tataya na ulit ako. Ayun, pagka nanalo, itutudo ko na ulit yun, papagulong ko na. So ngayon, medyo halimbawa nakailang sunod-sunod tayong panalo kasi malimit ako sa nananalo ng 5, 4 na sultada ay halos tinatamaan ko lahat yan. Kaya ngayon, ang gawa ko dyan, kasi nga tayo ay naglilibang lang, habang naglilibang kumikita na tayo ng kahit papano. Kaya ang ginagawa ko, itatabi ko na muna yung aking pera at panalo, nanonood na lang muna ako.
Pagkatapos, nasasawa na rin akong manood. So, ako'y umuwi na. Yung bagang kumikita ka na. Kikita ka baga ng, halimbawa nanalo ka ng 1,000, 800, 1,500, mga ganyan. Sa akin ay malaking bagay na sa akin yun. Ako'y tuwan-tuwa na doon, mga kasabong. Hindi ko hinahangad yung manalo ako ng malaki katulad nung iba nananalo nung malaki, mga 30,000, 40, 50. Ako hindi ko hinangad yung ganun. Kasi paano tayo mananalo ng ganung kadaming pera? Puhunan nga natin 300, 500. Buti kung nataya tayo ng mga 20,000, 10,000. Kaya yun, may posibilidad na manalo ng ganong kalaki. Tayo 300 sa 500 na puhunan, mananalo ka baga ng ganun. Kaya ang gawa ko, pag ako'y nananalo, nakakauna ng ganong kalaki, mga 1,000, 1,500, 2,000, minsan 800. Sinisipte ko na po yan. Kasi nga po, iniisip ko lagi, napakahirap ng buhay. Isipin mo na lang ngayon, mga kasabong, mga kauling, mga kabindors, tayo magtrabaho, 500 ang isang araw. Ubos na yung isang araw mong pinagtatrabaho, pinagpapaguran. 500 lang kinikita mo. Isipin mo nga yan. Tapos kumita ka ng ganun, hindi mo papipirahin. Kung para sa akin ngayon, pag tayo pumunta ng sabungan, kailangan disiplinahin natin yung sarili. Huwag na tayong maghangad na, manalo pa ako, mananalo, baka buinas ako ngayon, itataya ko ito lahat. Ako iba, hindi ako ganun. Niisip ko lagi yung pangangailangan, gastusin araw-araw. Malaking tulong na sa akin itong nakakuha na ganitong kaunting halaga na hindi ko naman pinagpaguran. Kaya yun ang aking ginagawa. Kaya nangyari, umuwi ako na mayroong panalong kaunti. Nabibili ko yung mga pangangailangan namin araw-araw. Pagkain ng mga ating mga alagang manok. Pero hindi naman sabihin ako'y araw-araw pumupunta ng sabungan. Paano naman yung ating hanap buhay? Pag may time lang tayo, medyo maluwag tayo, may oras tayo, kaya pupunta tayo ng sabungan. Kasi hindi na talaga maiwasan yun eh. Kumbaga sa sakit na talaga natin yun. Kaya yun ang aking ginagawa. Wag niyong sabihin gagayahin nyo pa yung mga big time kasi sa kanila normal na sa buhay nila yun. Kasi marami silang pera eh. Tayo small time. Kaya kailangan natin hanap buhay lang. At tayo kumita ng ganun, hindi pwede na tayong hindi na tumaya. Kasi pera natin na yung nanalo na tayo eh. Kasi sa sabungan, kahit pat manalo ka ng ilang sunod, kung gusto mong umaya, walang makakapigil sa'yo. Diba? So mga kasabong, mga kabindos, mga kauling, yun lang ang tips ko sa inyo pag kayo nagtrabesiya, pumunta ng sabong, maglibang. Huwag nyong hangaring manalo ng malaki. Ang importante may panalo kahit kaunti. Kaya masasabi ko sa inyo, disiplinahin yung sarili nyo. Huwag magpakalulong sa sabong. Kasi pag nagpakalulong ka sa sabong, masisira ang buhay mo. Number 1 yan. Masisira talaga ang buhay mo. So mga kasabong, mga kabindors, mga kauling, hanggang dito na lang muna yung ating pagbablog at medyo meron pa tayong gagawin. Dadating na yung ating estudyante. Wala dito si Mrs. Tayo ay mag-asikaso muna ng ating kusina. Kung anong pwede nating lutuin para pagdating nila ay sila ay ating papapakainin at ihahatid na naman natin sila sa school. Kasi wala naman tayong panindang isda ngayon. Pahinga tayo. At unang-una huwag niyong kalimutang magpasalamat sa taas. Siyang nagbigay sa atin ng panibagong buhay tuwing umaga, tuwing araw-araw. At huwag niyong kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-share. Kung gusto niyong mag-suggest, comment down below. Hanggang dito na lang muna mga kasabong, mga kabindos. Bye-bye!